Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami, Ama. Muli mong tinipon kaming magkakapatid para muli kaming sumamba sa iyo. Salamat po, pinasasabi ka namin ang ganitong sandali, lalo na sa mga panahong ito, Ama, sapagkat sa pagsamba po, lumalakas kami, papanibagong sigla, nakatatanggap kami, panibagong pag-asa, na totoong kailangan namin sa aming abang kalagayan ngayon. Wala kaming ibang inaasahan, o aming Ama, para kami makapagpatuloy sa paninindigan, sa paglilingkod sa iyo, sa gitna ng napakabigat na mga pagsubok sa buhay. Ang ganitong pagsamba namin, ang lakas at kaaliwa namin. Salamat po ng napakarami, Ama. Tunay na napakabuti mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan sa maraming kapahamakang nagaganap sa mundong ito. Ligtas at payapa kaming nakatatawid araw-araw. Sumasampalataya kami, Ama. Ikaw ang nangangalaga sa amin. Ikaw ang laging nakabantay sa iyong mga anak. Tanggapin mo sana ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo po kaming lahat, o aming Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Nilulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Ang aming mga panalangin ay pinakikinggan ng Ama, sapagkat ikaw ang Panginoon namin, ang aming tagapamagitan sa Kanya. Laging ipinagkakaloob ano man ang aming hinihiling sa mga panalangin. Panginoon, salamat sa pagmamalasakit mo sa amin. Maawa ka, tanggapin mo kaming lahat. Pinupuri ka ng iyong mga hinira. Mahabag kang muling ihanda ang aming mga sarili, ang aming mga puso't kaluluwa sa pagtanggap ng mga salita mo, ang mga kalooban ng Ama na itinuro mo sa amin, na ngayon ay muling sasariwain sa amin. Tulungan mo po na magsilbing ilaw at tanglaw, gabay namin araw-araw sa aming pabubuhay sa daigdig. Amang banal, nagkakatiwala kami. Narinig mong aming mga panalangin. Mamamalaging ikaw ang aming kasama sa buong panahon ng aming pagsamba. Matibay po na kami nakaugnay sa diwa at espiritu ng gawain mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang pag-aaralan po natin ay hango sa isang leksyong inihanay ng kapatid na Eranio Manalo, ang pamagat, ang mga taong minamahal ng Diyos at ang mga kinapoputan niya.
Ang mga tao po sa mundo ay maaaring uriin sa dalawang kategorya. Ang mga taong minamahal at pinangangalagaan ng Diyos at ang mga kinapupuotan niya. Napakahalaga po na malaman ng tao ang kalagayan ng relasyon niya sa Diyos. Kaya pag-aralan natin ang paksang ito na totoong napapanahon, sapagkat maraming mga tao sa panahong ito ay nagdaranas ng matinding kahirapan at kakapusan sa pangangailangan sa buhay. Lalong magiging kahabag-habag ang magiging kalagayan ng tao kung sa ganitong sitwasyon ng buhay ay makabilang pa siya sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ang gayong mga tao ay tiyak na walang maaasahang tulong na mula sa Diyos. Kaya lalong magiging madilim at miserable ang kanilang buhay. Kaya upang makatawid na payapa araw-araw sa mabigat na buhay sa mundo ngayon, kailangan po matiyak ng tao na siya'y kabilang sa mga taong minamahal at pinangangalagaan ng Diyos. Ayon po sa Biblia, sino ang mga taong minamahal ng Diyos at sino ang mga kinapupuotan niya? Awit 4:3. Pakinggan po ninyo ang sagot. Dapat ninyong malamang itinalaga ng Panginoon ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Sino po ang mga taong minamahal ng Diyos? Na kung tumawag sa Kanya'y pinakikinggan niya at sinasagot? Sabi ng Biblia, dapat ninyong malamang itinalaga ng Panginoon ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Sino ba ang nagsasalita sa talatang ito? Si David. Nahari noon sa Israel na siyang bayan ng Diyos noon. Sa makatwid, ang mga taong kabilang po sa bayan ng Diyos na matuwid, ulit namin, hindi lamang mga taong kabilang sa bayan ng Diyos, kundi ang mga taong kabilang sa bayan ng Diyos na matuwid ang siyang minamahal at pinangangalagaan ng Diyos. Ano po katunayang sila'y mahal at pinangangalagaan ng Diyos? Kapag sila'y tumawag at nanalangin sa Diyos, sila'y pinakikinggan at sinasagot ng Diyos. Doon pa po, mga kapatid, patakaran na ng Diyos na magbukod ng mga taong binibigyan niya ng karapatan na maglingkod sa Kanya. Noong tumalikod ang Israel sa Diyos, nagpatuloy ba ang paghirang at pagpili ng Diyos ng mga taong para sa Kanya sa panahong Kristiyano? Kolosas 3:12 at 15. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Nagpatuloy po ba ang paghirang at pagpili ng Diyos ng mga taong para sa Kanya sa panahong Kristiyano? Opo. Maliwanag po ang pahayag ni Apostol Pablo. Kayo'y hinirang ng Diyos. Minamahal niya at pinili para sa Kanya. Napansin ba niyo yun? Minamahal ng Diyos. Hinirang niya. Pinili ng Diyos. Sino tinutukoy ni Apostol Pablo? Na hinirang ng Diyos. Minamahal at pinili para sa Kanya. Ang sabi niya, kayo ay tinawag sa iisang katawan. Alin po ba tinutukoy na iisang katawan, mga kapatid? Alam na alam natin yun. Sa Kolosas 1:18.
Ang iisang katawan ng ulong si Kristo ay ang Iglesia. Ano ang pangalan ng Iglesyang katawan ni Kristo? Alam na rin po natin yan. Sa Roma 16:6, Iglesia ni Kristo. So makatwid, mga kapatid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang mga hinirang at pinili ng Diyos sa panahong Kristiyano. Diyan tayo nakapaloob. Ano ang kanilang katangian? Ayon sa Biblia, sila'y minamahal ng Diyos. Napalad tayo, mga kapatid. Iglesia ni Kristo tayo eh. Baka po may mag-isip na naman po, itiwalag na po ang marami sa atin. Ilang beses na namin binabanggit po yan. Opo, tiniwalag tayo ng mga namumuno ngayon sa iglesia. Pero anong dahilan? Bakit tayo itiniwala? Dahil ayaw nating sumunod at pasakop sa kanilang mga kasinungalingan at pandaraya. Diba? Naninindigan tayo sa katwiran. Naninindigan tayo sa aral ng Diyos. Kaya, ano ang ating pananalig? Hanggang ngayon, Iglesia ni Kristo tayo sa paningin ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Kabilang tayo sa mga taong minamahal ng Diyos. Noon, mga kapatid, ano nating kalagayan natin nung hindi pa tayo Iglesia ni Kristo? Kasi ang marami namang kaanib sa Iglesia ni Kristo ay mga hindi naman talagang Iglesia ni Kristo na. Mayroong mga kaanib na kung tawagin ay mga handog, mga ipinanganak na sa Iglesia, pero marami rin ang mga tinawag mula sa iba't ibang relihiyon. Nung hindi pa Iglesia ni Kristo, ano kalagayan? Ano yung ibang mga tao na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ano kalagayan nila? Na siya rin kalagayan natin noon nung hindi pa Iglesia ni Kristo. Pakinggan ninyo sa Efeso 2:1-3. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Napansin ba ninyo yun? Yun ang dating kalagayan natin. Sabi ni Apostol Paul, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Hindi pa Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, pagka ang tao po hindi kabilang sa Iglesia ni Kristo, ito ang kalagayan. Inapopuotan ng Diyos. Kaya, napakapalad po natin. Di ba, mga kapatid? Napakapalad natin. Sapagkat inibig ng Diyos na tayo makasama sa mga taong hinirang at pinili niya upang pag-ukulan ng kanyang pagmamahal. Huwag kayong maniniwala, baka nakakarating sa inyo yung mga ipinangangaral ng iba, ng ibang mga dati nating kasama, na ayaw na nilang marinig yung tungkol sa Iglesia ni Kristo. Bakit? Naglaho na ba sa kanila yung tunay na aral? Hindi kami nagsasawa, mga kapatid, na sabihin po, hindi dahil sa nagkaganito ang Iglesia, hindi na totoo ang Iglesia. Pagka ganyan, ibig sabihin, nabigo ang sugo, nabigo ang KRD, mali ang kanilang ipinangaral, mali ang Biblia, hindi.
Nagkaganito man ang iglesia, pero namamalagi ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia ng iglesia ni Kristo. Ito ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Ito ang tunay na iglesia sa Diyos. Ito ang iglesia na darat na ng kaligtasan. At sa leksyong ito, pinatutunayan sa atin, ito ang minamahal ng Diyos. Paano tayo na itiniwalag? Tiniwalag lang tayo sa paningin ng tao, pero sa harap ng Diyos, hindi tayo tiwalag. Iglesia ni Kristo tayo. Ang sabi nga kanina, hindi lang basta kabilang sa bayan ng Diyos eh. Kabilang sa bayan ng Diyos, sa panahon natin, Iglesia ni Kristo, matuwid. O di ba yun ang sinikap natin? Kaya tayo nanindigan sa katwiran eh. Gusto natin maging matuwid. Bagaman walang perpekto. Sabi ni Apostol Pablo, walang matuwid. Wala, kahit isa. Pero sinisikap nating maging matuwid. Bakit? Sabagat yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya, nung pag-arian ng iglesia, ng mga katiwalian at kasamaan, ano ginawa natin? Nanindigan tayo sa katwiran. Hindi tayo nakinig at napasakop sa mga kasinungalingan at pandaraya. Kaya sa harap ng Diyos, ulit namin mga kapatid, yan ang ating pananalig, Iglesia ni Kristo pa rin tayo. Maliit na bagay ba yung biyayang yon na eksklusibong ibinigay ng Diyos sa atin na kabilang sa kanyang bayan sa mga huling araw na ito, Iglesia ni Kristo? Tatanungin ko kayo, mga kapatid, anong bagay po ang magiging kulang sa iyo kung ang Diyos ay kasama mo at siyang nagmamahal at nangangalaga sa iyo? Ang sabi nga po ni David sa awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ano ba ang pastol? Ang pastol ang siyang nangangalaga sa mga tupa ng buong pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya isipin ninyo kung gaano kadakila ang biyayang ito na kaloob ng Diyos sa atin. Pero ano ang inaasahan ng Diyos sa atin ng mga hinirang niya para mamalagi ang pagmamahal niya sa atin? Isaiah 63:8. Sinabi ng Panginoon, sila ang bayan ko na aking hinirang. Kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila. Ano inaasahan ng Diyos sa atin ng mga hinirang niya para mamalagi ang pagmamahal niya sa atin? Ang sabi ng Diyos, sila ang bayan ko na aking hinirang. Kaya hindi nila ako pagtataksilan. Kaya huwag nating pagtataksilan ng Diyos. Ito ang naging pagkakamali ng Israel noon. Ang tinutukoy dito ay ang Israel. Huwag natin silang tutularan. Paano ba nagawa ng Israel ang pagtataksil sa Diyos? Pag binasa natin ang ikalawang Kronika 29:6-7, nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat sa Panginoon na ating Diyos. Kanilang tinalikuran siya at ang kanyang templo. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susudugin sa dakong banal ng Diyos ng Israel. Ano ang katumbas ng ginawa ng Israel? Pinabayaan at itinigil nila ang pagsamba sa Diyos. Ano katumbas nito sa harap ng Diyos? Kawalan ng katapatan o pagtataksil sa Diyos. Kaya hindi nakapagtataka kung sa ating panahon ay mayroong mga kapatid na hindi tinatamasa ang pagmamahal ng Diyos, manapay pinababayaan ng Diyos. Ang sumpa ay para sa sanlibutan. Pero nangyayari sa ilan. Ang mga nangyayari sa mga tao sa sanlibutan. Sapagkat hindi sila naging tapat sa Diyos. Pinabayaan nila at itinigil ang pagsamba sa Diyos. Katulad ng ginawa ng Israel noon. Wag, mga kapatid. Tayo na naririto ngayon sa pagtitipong ito. Ipangako natin sa Diyos na ano man ang mangyari, huwag nating pababayaan ang pagsamba. Opo, sa ating abang kalagayan, wala naman tayong ibang kailangan kundi ang Diyos. Ang Diyos lang ang tutulong sa atin. Kaya bakit nating pababayaan ang Diyos?
Bakit natin pababayaan ang pagsamba sa Kanya? Opo, mga kapatid, ulit namin napakahirap ng ating kalagayan sa kasalukuyan. Hindi lang naman ang matinding pag-uusig sa atin ang nagsisilbing alalahanin natin sa buhay. Dagdag pa ang kasalukuyang mabibigat na suliranin, lalo na ang kahirapan, mga kalamidad, at higit sa lahat, ang nakamamatay na virus na hindi mapigil ang paglaganap. Isipin ninyo, 3 milyon na, mahigit 3 milyon na ang taong namamatay dahil sa coronavirus. Pero hindi pa nanulunasan, hindi pa tumitigil. Ang tanong, sa lahat ng nangyayari sa mundo, pinababayaan ba tayo ng Diyos? Pinabayaan ba ng Diyos ang mga lingkod niyang hindi tumitigil sa mga pagsamba kahit anong maranasan sa buhay? Kung marami sa atin hindi man sagana sa buhay, subalit hindi naman itinutulot ng Diyos na magkulang ng anumang mabuting kailangan, di ba mga kapatid? Kung meron tayong mga kasama sa ganitong mga pagtitipon ngayon, kabilang sa mga nangalat ng mga kapatid dahil sa matinding pag-uusig. Maraming mga nangyayari, nakalulungkot na mga pangyayari, palatandang malapit ng araw ng pag-uukom. Pero nadadamay ba tayo ang mga lingkod ng tapat? Opo, maraming kaligaligan sa buhay, pero panatag at payapa tayo sa piling ng Diyos. Nagpapatuloy sa paninindigan sa pagsunod sa Kanya. Kaya ba natin ito nagagawa? Dahil sa ating sariling lakas o abilidad? Hindi. Lahat po ng ito ay resulta. Lahat ng ito ay resulta ng pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa atin sapagkat mga hiniran niya tayo. Hindi niya tayo pinababayaan sapagkat hindi rin natin siya pinababayaan. Lalo na ang mga pagsamba sa Kanya. Yan ang dapat nating ipangako sa Diyos, mga kapatid. Huwag nating pababayaan ang mga pagsamba, ano man ang mangyari pa. Napakalapit na ng araw ng pag-uukom. Abot-tanaw na natin ang ating kaligtasan. Sino ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mamamalagi sa proteksyon ng Diyos at nakatitiyak ng kanyang mga pangako? Ebreo sa 6:12. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita. At hanggang ngayon, ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Sino po ang mamamalagi sa proteksyon ng Diyos at nakatitiyak na tatanggap ng mga ipinangako ng Diyos? Ang mga patuloy na nagtitiis at nananalig sa Kanya, sa Diyos. Kaya nga anong panawagan ng Diyos sa atin, lalo na ngayong napakalapit na ng araw ng pag-uukom, ang sabi ng Biblia, tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Anong dapat na patuloy nating panaligan sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. At ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ay ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hiniran ng Diyos. Sa makatwid, mga kapatid, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng mga pagtulong at pagmamalasakit ninyo sa mga kapatid na kapuspalad at nangangailangan.
Lahat ng iyan, hindi malilimutan ng Ama. Hindi masasayang ang lahat ng ating mga sakripisyo at pagsasakit sa kapakanan ng ating paglilingkod sa Diyos. Ano lamang ang tagubilin sa atin na dapat nating gawin upang malubos ang ating tagumpay? Ang sabi ng Biblia, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Alin ba yung ating inaasahan? Yun ang pagkaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ito sana mga kapatid, ang buong pagkakaisa na maisakatuparan natin sa ating buhay habang hinihintay natin ang mabilis na pagparito ng Panginoong Hesukristo. Tulungan nawa tayo ng Ama na buong pagtitiis at pagtsitsaga na maitaguyod natin ang mga paglilingkod sa Kanya hanggang wakas. Ano man ang taglay nating mga suliranin, iba't ibang alalahanin sa buhay, ang mga kahirapan at karamdaman, ang mga kaapihan at kalumbayan, ilagak nating lahat sa Diyos. Ngayon, sa ating pagsamba, sa pamamagitan ng panalangin. Narito siya, kanina pa naghihintay ang Diyos mula sa langit na kanyang tahanan, nagmamasid kung sino ang lalapit at iibig sa Kanya. Ano katunayang naghihintay siya sa ating mga panalangin para tayo ay pagpalain. Ano panawagan ng Diyos sa Kanyang bayan na dapat magsilbing inspirasyon sa atin. Pakinggan ninyo sa Isaiah 65:1 hanggang 2. Sinabi ng Panginoon, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapon, nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapagimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Mga kapatid, ano panawagan ng Diyos sa kanyang bayan na dapat magsilbing inspirasyon sa atin? Ang sabi ng Diyos, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapon, nakaunat ang aking mga kamay. Mga kapatid, kayo ba nananalangin sa Ama? Hinahanap na ninyo ang Diyos. Hindi lang sa ganitong mga pagsamba. Dumadalo ba kayo sa mga pagpapanatang ating ginagawa? Kung hindi, bakit? Bakit kulang ang inyong mga pananalangin? Kung sasabihin ng iba, nananalangin po ako, kaano? Pagka talagang ginagawa mo sa pananalangin, sa panahong ito na ating nilalakbay mga kapatid, wala namang ibang magmamalasakit sa atin, kundi ang Diyos. Ang lingkod ng Diyos na nagtitiwala sa Ama, laging nananalangin sa Kanya. Pero ang sabi ng Diyos, hindi naman sila nananalangin. Mga kapatid, itong panahon ng ating paglalakbay ngayon, higit kailanman, dapat tayong lalong maging mapanalanginin. Huwag nawang maghinanakit ang Diyos sa atin. Katulad ng hinanakit niya sa unang bayan niya.
Yan din ang inanakit ng Diyos sa kanino mang lingkod niya ngayon na hindi nananalangin sa Kanya. Gaano kasabik ang Diyos na tulungan tayo, ang sabi niya, buong maghapon, nakaunat ang aking mga kamay. Ano ibig sabihin ng Diyos? Nakahanda siyang tumulong sa atin. Hinihintay niya lang tayong manalangin. Halina kayo mga kapatid, lumapit na tayo sa Diyos. Magdaramdam siya sa atin. Kapag hindi tayo lumapit at nanalangin sa Kanya, ibinibigay namin sa inyo ang maikling sandali para ilagak ninyo sa Diyos ang inyong mga dalain sa buhay. Anong nagpapahirap ng inyong kalooban? Kayo na mga magulang, mga ama ng tahanan, mga ina, ihibik ninyo sa Diyos ang mga hinaing ninyo sa inyong puso. Humingi tayo sa Ama ng kaaliwan at lakas. Ngayon sa ating mga panalangin, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama na aming Diyos, maawa ka po. Huwag mo kaming papatulan kung kami man ay nagkukulang ng pagtitiwala sa iyo. Kung minsan ay nalilibang kami at nakalilimot, nadadaig ng likas ng aming pagkatao. Pero Ama, masdan mo bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming dibdib. Makikita mo kung gaano po ang aming kasabikan na ikaw ang aming masumpungan sa bawat sandali na kami po ay nalulumbay. Sa bawat sandali na hindi namin malaman ang aming gagawin. Wala kaming ibang inaasahan. At wala kaming ibang pinagtitiwalaan. Tanging ikaw lamang na aming Diyos na nakauunawa sa amin. Halika na sa piling namin, Ama. Huwag ka nang magalit sa amin. Mula sa langit na yung tahanan, iunat mo na yung kamay. Abutin mo na kami lahat. Saan man piling ng mundo kami naroon. Alam mo aming kalagayan. Alam mo kung saan kami nakatira. Umali kami. Basbasan mo kami lahat. Lalapin mo aming mga kalooban. Bigyan mo kami ng kalooban sa gitna ng maraming talumpayan. Ama ka sa amin. Tulungan mo lalo kaming magpakatapat sa iyo. Sa gitna ng napakabigat na pagsubok, lalo naming patunayan sa iyo na kami ay sa iyo, Ama. Kahit sa gitna ng panganib at bansa ng kamatayan, may pakita namin sa iyo, hindi ka namin pababayaan, hindi namin iiwan ang pagsamba. Paano ka namin pababayaan? Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming kailangan. Ikaw lang ang lahat-lahat sa buhay namin. Itinakwil na kami ng marami. Iniwan na namin ang lahat. Tinalikuran na namin
ang pansariling kapakanan. Ikaw na lang, Ama. Ikaw na lang natitirang palagatan. Alika mo. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit. Aming Ama. Aming Ama. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Hindi namin makakaya. Ikaw lang ang dahilan bakit kami hanggang ngayon ay narito. Para nahamon na po. Para nahamon na sa akin. Pag nakita mo, tumatawag sa'yo ang mga anak mo mula sa mga magandang lupa. Tigil mo sa langit. Tigil mo, Ama. Ang aming mga panalangin. Pagalingin mo ang mga may sakit at lunasan ang mga suliranin. Panginoon Jesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Basbasan mo pa kami lalo ng ibayo pang pananampalataya. At tulungan mo lalo magpakatatag kami sa paghahawak sa mga aral na itinuro ng iyong sugo. Huwag namin bibitiwan ang alin mga aral na kanilang itinuro sa amin. Hanggang sa wakas ng aming buhay o hanggang sa wakas ng mundo. O Ama, patuloy mong basbasan at palakasin ang mga anak mong patuloy na inaapit kinigipit. Ang mga nasa kulungan, hindi kami nagsasawang manalangin. Palayain mo na po ang aming mga kapatid. Higit sa lahat, lagi mong basbasan at pagpalain ang pamilya ng kapatid na Ramo Manalo. Wala kaming maitutulong sa kanila. Ikaw lamang, Ama, ang maaaring tumulong sa kanila. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maawa ka dinggin mo. Pagsmasan mo lagi ang aming mga mahal na kapatid. Nagtitiwala kaming lubos. Narinig mo aming mga panalangin at pinagpala kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tatapos na tayo mga kapatid. Magandang araw po at magandang